Sino ba ang nagdududa tungkol sa pagkatao ng bata? Si Mr. ba ay nagdududa? O kasal kayo? Kasal kayo, di ba? Apo. Kailan kayo kinasal? Noong December 31, 2022. So, ibig sabihin, 3 taon na kayo. Ilan na ba anak ninyo? Apat. Panlima po. Pang ilan sana ito? Panlima. Pang-5. Anong trabaho mo, Jay? Tricycle driver lang. Oh, ay, wag mo nilalang yan. Dahil hindi tayo makakarating sa paroroonan pag hindi maayos ang pagmamaneho ng tricycle. Ha? Napakamarangal na na trabaho yan. Okay? Ikaw, Jamalyn, ay isang barangay BHW. Apo. Oh, BHW ka pa man din. Diba? Bakit ka nagdududa, Jay? Bakit ninyo gustong ipa-DNA test? Kasi sabi niya, wala daw lukso ng dugo sa bata. Opo. Ikaw, Opo. walang lukso ng dugo. Opo. Ramdam ko na parang hindi talaga akin. Kakaiba ito, Shari, dahil, kumbaga, may nangyaring insidente na allegedly, ang claim ni Jamalyn, siya ay napagsamantalahan. Tama ba? Opo. Okay. Napagsamantalahan ka ng kilala mo rin. Apo. Dahil yung taong ito ay dati mong Kasintahan. kinasuhan nila, Shari. Yes, Okay? attorney. Kaya lang, naibasura Apo. yung kaso na yon. Okay? Ang ibig sabihin, hindi naniwala ang piskalya, ang prosecutor's office, sa kwento ng pagsasamantala. Opo, yun po sabi. Yung prosecutor kasi, depende kasi sa kanyang, nung hinimay-himay niya, yung mga ebidensya na ihinihain ninyo sa assessment at evaluation ng prosecution, hindi naging kapanipaniwala ang inyong mga ebidensyang binigay. Yun po sabi nila. Yun ang nakalagay dito. Unang-una, nakita nila ay hindi nagtutugma yung dalawang salaysay mo. Okay, may mga inconsistency. Ipinapaliwanag ko lang yung kung ano nabasa natin dito. Basta ang nangyari dito, hindi ka panipaniwala. Okay, yung dalawa. So, ibig sabihin, yung kredibilidad ng biktima ay naging questionable. Ang tinitingnan ng prosecutor ay parang nagbabago-bago ang kwento para lang katanggap-tanggap yung akusasyon ng pagsasamantala. Okay? Meron kasing mga na pinapatay daw yung ilaw, ganyan, hindi nakilala kung sino. Siguro, attorney, tignan natin yung sa kanya po, attorney. Para maintindihan din po ni attorney kung paano po pumasok sa panghahalay po yung gumawa nun. Basta lang po ako pinasok sa bahay ko. Sinungkit po yung yung lock na kahoy. Tapos tinulak po yung crib na nakaharang. Yun po. Malakas po kasi siya, kaya tumama yun sa tiyan ko. Meron ka bang kasama sa pamamahay ng panahon na Yung yun? mga bata lang po. Walang ibang, may mga kapitbahay ba kayo na malapit lang? Dikit magkarugtong lang po yung bahay namin, pero nung pagsigaw ko ay hindi naman nila narinig nila, pero akala nila kung ano lang. So, nung time po na yun, ma'am, kailan po yun, ma'am? Nung June 29 po. June 29. So, ibig sabihin, kasal pa rin po kayo na nung mangyari po Opo. yun? Oo. Okay. Wala po siya dito. Doon. Ito ba ang unang beses? Kasi, Pangalawa po yun. so 2 beses ka na Opo. pinasok. Opo. Di ba natin inayos ang lock ng bahay natin? Pinaayos ko na po yun sa kanya, kaya lang nabuksan pa rin po kasi marupok po yung kahoy. Ang party list na masasandalan. AXIS! Number 68 sa balota. Dito kasi, Shari, ang investigador at ang prosecutor ay nagtanong-tanong rin, nag-imbestiga rin sila. At ang nakita kasi dito ay hindi nabigyang buhay nung iba pa na dapat magpatunay nung pangyayari yung insidente. Sa kasong kriminal kasi, napakahalaga ng detalye at saka ng ebidensya. Kahit na paano mo pa sabihin, ipagtagpi-tagpi mo ang mga kwento, ganun, kung walang sapat na ebidensya na maihahain at kung hindi matibay ang kredibilidad ng biktima na tinatawag, mahihirapan tayo na maghain ng kaso. Hindi dahil sa wala siyang katotohanan, pero dahil mahirap siyang patutuhanan. Pero naiintindihan niyo ibig ko sabihin na malupit ang batas. Malupit ang batas, lalo na sa mga kasong kriminal. Dahil hindi biro kung ang tao na pinaparatangan ay talagang mapagtibay na siya ay may kasalanan. Okay? Kaya ganun kahigpit ang prosecutor natin. Pero gusto niyo magpa-DNA test. Opo. Okay. Dahil ang sinasabi rin ni Jay ay wala daw lukso ng dugo. Nandito kayo para sa DNA. Sasagutin naman natin siya rin, di ba? Apo, sa ECDNA po. Isa-schedule lang po natin. Ito naman ang tanong. Kung mapatunayan
na hindi ikaw ang tatay, anong gagawin natin? Sasampa po ng Reklamo. reklamo. Kanino? Doon sa suspect. Papayag ba siya? Nakuhanan rin siya ng DNA test? Yun po ang hindi ko po alam. Kasi sa ngayon, ang makikita lang muna natin, ang magagawa natin, mapa-DNA test, kung ikaw, Jay, ang tatay. Opo. Ha? Uulitin ko. Dito sa test na ito, ang malalaman lang natin at mapapatunayan natin kung si Jay ay ama o hindi. Ha? Kung hindi ikaw ang ama, hindi pa rin natin alam kung sino ang tatay. Hindi pa rin natin pwedeng ipagbintang dun sa kung sino ang pinaparatangan mo hanggat sa hindi siya magbigay rin ng sarili niyang DNA sample. Ganun ha? Ganun ang proseso. Kinausap natin mag-uusap sila ng abogado niya. Pero sa ngayon, tuloy natin ang DNA para sa inyong dalawa. Kung hindi sa'yo, anong gagawin natin sa bata? Hindi mo kailangan sagutin ngayon pero pag-isipan mo mabuti dahil may pamilya kayo. At uulitin ko, hindi nagtatapos sa dugo ang pagiging ama at ina sa isang bata. At hindi rin nagtatapos sa apelyido ng bata. Ma'am Gemaline and Sir Jay, yun nga po, isasagawa po natin yung DNA, pero sa inyo po. Pero convince pa rin po natin yung nirereklamo po ninyo kung maaari po siyang makapag-submit din po ng DNA samples po niya. Okay po? Ma'am, sige po, kausapin po namin kayo, ma'am, ha?